palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of impeachment now. Because it's too short a time. Ito ng Pilipinas, gago kayo, napakawalang yamo eh. Sa totoo lang, sa mga maka-BBM, sorry pero ako talaga yung BBM na yan eh. Tahanan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law, si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Pinapaalis yung nagtitinda ng sampagita, obviously, naka-school uniform. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV natin para sa programa ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aba, matindi! Today is January 17, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Weekend na. Makakapagpahinga na din yung mga ordinaryong manggagawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatambay, nagkikinig at tumatangkilik dito sa Joe Malone TV natin para pag-usapan yung mga issue na dapat natin talakayin, bosesan, dapat natin imulat yung ating mga tenga, mga mata, nang sa ganun ay mas maintindihan natin kung ano talaga yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa gobyerno natin. Shoutout sa lahat, mga OFW natin dyan, mga viewers natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hindi ko man kayo maisa, pero nagpapasalamat po ang inyong lingkod dahil patuloy ang pagsuporta nyo dito sa Joe Malone TV. Attendance check po muna tayo mga kayon. Pakicomment naman dyan sa baba kung sa kayo naroroon, nanonood ng ating programa. If you are watching from Sydney, London, pakicomment dyan sa baba. Hong Kong, Japan, di ba? Nueva Ecija, napunta sa Japan. Pati na sa Pilipinas, watching from Cebu, watching from Iloilo, Negros Occidental. May mga ganun ng comment eh. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na ba, no? Kung saan na ba umaabot si Joe Malone, pati na rin ng kanyang mga vlogs, di ba? Nang sa ganun, magkaroon din tayo ng YouTube engagement. Yan naman po, kaunti at simpleng suporta nyo sa mga content creator na tulad namin. Yung pang-simpleng pag-comment lang dyan. Sobrang na-appreciate yun. Minsan nakakapagbasa pagka may oras. Minsan heart na lang. Ngayon, pagka wala kang mga comment, pwede ka naman mag-comment ng green hearts showing support to our VP Sara Inday Duterte. At blue hearts naman if you are showing support to Isko Moreno. At purple heart for Joe Malone TV. Pwede nyo gamitin yung mga hashtag natin dyan. Depende sa inyo kung sino yung napupusuan nyo dyan. Alam ko magkakaiba man tayo ng sinusuportahan. Pero siguro naman yung, alam mo yun, magkaiba tayo ng manok na sinusuportahan. Kunyari, ikaw sa kabila ka, ako dito sa kabila, kay Duterte kami, ikaw doon ka kay PBM. Regardless kung sino yung sinusuportahan nyo na politician. Pero siguro naman, hindi naman siguro kabigatan kung pati yung content creator na tulad ko, susuportahan ninyo. Di ba? Through comment section. Yan. Pwede kayong mag-comment dyan. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng engagement sa YouTube. Okay? At kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At i-click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At paki-like and share naman itong video natin. Nang sa ganun, hindi lang tayo yung nakakaunawa at nakakaintindi. Bagkos binibigyan din natin yung pagkakataon, yung mga hindi pa mulat, hindi pa dilat, hindi pa nakakaintindi, hindi pa masyado naiintindihan yung government politics, baka makatulong itong video natin, itong vlog natin na in a way na kahit pa paano maintindihan nila. Okay, yung topic natin, nakita nyo naman doon sa intro natin. Meron akong gusto mga ilang i-discuss. Ito na, 6 Representative Congressman Benny Abante. Aba, matindi! Kayo na ang umusga, no? Pero kung in layman's term, baka sa atin, ang tawag dito, iwas pusoy. Di ba? Iwas pusoy ang tawag dyan. Aba, matindi! Oh my God. I hate drugs. Isang malupit nga na dyan, ano? Uy! Yeah. Pampaswerte yan sa mga vlogs natin. Baka may naalala kayo dyan every time na maririnig nyo yan. Diba? Mainit ah! Buksan mo nga yung aircon.
Okay na, ito na, panoorin na natin. Ito yung interview doon sa mga mainstream media na kumukuha tayo ng konting clip. Maraming salamat. Pag nyo kung ika-copyright, ha? Baka mamaya i-copyright, nagre-reaction lang kami. Nagkakatuwaan lang kami ng mga viewers ko rito. Mga kayon, meron dyang join membership. Kung nakakaluwag-luwag kayo para doon sa mga unlimited shoutout, may mga iilang perks tayo dyan. Gaya ng kayo muna, yung mga unang makakapanood sa exclusive video natin. Yung mga post, meron dyang post na pang membership lang. Pagka pwede kayong mag-join, di ba? Sige na, pasok na, ha? Supportan nyo yan sa content creator na tulad ko, Joe Malone TV. Pag-usapan na natin, issue ng bayan, ating pag-usapan. Huwag nyo kalimutan mag-like and share. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. The 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. Palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa pagkasos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Yes. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No, siguro sa timing lang at go signal ng kanilang ng majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigap siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami eh. Because it will be a different composition, we will have different chairman. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, andun na yung tanong, nakakayanin ba with the time constraint? Gagawa naman ng mga pagkilo sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongreso aktuhan ang impeachment complaints. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Ay, nako, Castro, Benny, Kong Benny. Alam ko na kung ano iniisip niyo mga kayo na. Sa atin lang to. Siyempre, alam niyo na, di ba? Kung tayo yung mag-uusap-usap habang napanood natin to, siyempre, ang dami nating hakaka. Kayo naman, huwag naman kayong ganyan. Hindi na nga abot. Sige na, maniwala na tayo. Hindi talaga, time constraint ang kalaban. Hindi talaga abot. Sa June 25 kasi, matatapos na yung 19th Congress o 20th Congress na. Ang alam ko kasi parang July 1 ang mga upuan eh. Parang yun ang official day na, o official date na kung saan na magpapalit o uupo na yung mga official na nanalo. Magandang laban to. So, lumalabo na. Konti na lang papusit na. Konti na lang kulay pusit na yung sabaw regarding impeachment. Siyempre, expected naman yun. Sa side ng Makabayan Black, sa side nila Castro, siyempre, hindi yan makawala na law. Hindi naman susuko yan eh. Siyempre, hanggat kadulo-duluhan. Impeachment. Ituloy. So, ano yan eh. Nature yun. Kumbaga, ano yan eh. Parang common na yan na sa mga Pilipino, sa mga iilang Pilipino na yung hindi tumatanggap na pagkatalo. Totoo yan, nangyayari. Real talk lang yan. Real talk lang yan. Ito, reaction video lang natin to. At nung kay Congressman Benny Abante naman na sinasabi niya na hindi rin niya tatanggapin na siya yung mag-e-endorse dahil nga ang kalaban niya rito ay hindi na nga aabot, kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong, di ba? Aba, matindi! My God, Grabe, I hate drugs. Hindi, okay na. Talagang maniwala na tayo. Kulang talaga sa oras. Kulang talaga sa oras. So, eto naman, Diyos ko naman, no. Eto, panoorin natin. Nahirapan ako mag-edit dito, Diyos ko. Saan ba to? Ayan. Ito si Kapitan Dado. Ito yung niya eh. Ito yung live
session niya sa YouTube pa man din. Sa YouTube pa man din. Nahirapan ako mag-edit. Puro mura eh. Kaka-sensor. Hindi ko na nga tinapos dahil 1 oras mahigit itong live ni Kapitan Dado. Pero may ginawa lang akong clip dahil yung susunod na video natin dito related dun sa topic na yan. Panoorin muna natin yung sentimiento ni retired Captain Dado dito kay BBM sa Pangulong President Marcos natin. Mga kayon, panoorin muna natin. Presidente ng Pilipinas, gago. Tarado kayo, napakawalang yamo eh. Sa totoo lang, sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Gago. Hindi mo palalakpasin. Parang pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. High blood. Padrag-test ka na muna, gago. Padrag-test ka, gago. Nayupa ka. Kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pag malaki mo pa yung boto mo, gago. Malaki yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yun. Sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Gusto ko yun yung nare-realize na, nare-realize na high blood siya, di ba? Mainit ang ulo, kaya yung mainit ang ulo ko eh. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Parang lalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Ayan, nakalimutan na naman. Kongreso mong magtanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Sorry. Na-realize ulit. Na-realize ulit na naka-vlog, naka-live pala siya. Tigil ako eh. Tangin na hayop ka. Ngayon ka lang. Ayun na naman. Tatapang-tapangan ka. Ipapakita mo ka, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka magalala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. Yon. Commander-in-Chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Yeah. Tapos, Tumama. ikaw, kakasuhan mo, tanga. Presidenteng iwan. Tanga ka talaga. Tungang. What you are creating is divisiveness in the country. You are placing the country in the verge of civil war. Tanga. Puta. Ayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Okay. Kasamay kayo lahat sa akin eh. Yan na. Pinapakalma yung sarili. Ano na ito, no? Ganun niya yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga minimaintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. Cooler side. Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Buhay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero Hindi naman halata. Kinokontrol namin, galit namin. That's courage. Courage is not just plain tapang, the stupidity. Plain tapang, the stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything. And perform the mission. That's courage. Yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan na, yun na. Putang ina ngayon. Magkalsada na tayo. Tangin lang yun ang gago. Hindi, kayo na ang bahala magbigay ng ng komento dyan sa comment section. Ang akin lang, nakita ko lang yung transition, nakita nyo yung transition nung galit, tapos nare-realize na, ay, naka-live pala ako. Tapos mamaya, pagka nagsimula ulit, nagagalit na naman. Tapos magkakalma ulit. Yung huli, yung kinakalma na yung sarili, medyo huminga na ng malalim. Diba? Ayun ang bahala Pero may point naman yung sinasabi niya na hindi na sana sinabi pa ni BBM yung ganun, di ba? Sana sinabi na lang yan na kung may threat sa'yo, sige, syempre, pangalawang pinakamakapangyarihan ka ng bansang Pilipinas eh. Sige, utusan natin yung AFP, protektahan ka pa, tapos bigyan ka pa ng bodyguard. Kaso hindi yata yung ganun, yung nangyari, malamang. Kaya, ayun na, nag-divide na. So, nagkaroon na ng mga kampi-kampihan, na-ichapwera na naman yung mga Pinoy, di ba? Na-ichapwera naman yung mga Pinoy, tumaas na naman yung kamatis, tumaas na naman yung mga ilang sangkap sa gulay. Ano mga instruction ko sa asawa ko pag magluluto ng ulam? Yung walang rekado, like pritong manok, pritong isda, pork chop. Yung iisa lang, walang rekados na kailang yung mga sabaw-sabaw na sinigang tinola, yung mga ganon. Hindi masyadong ganon kasi nga mahal. Mas mahal yung rekados kaysa doon sa presyo ng meat.
Na o, yung kunyari, bibili ka ng manok, magkano lang ang 1 kilo ng manok. Tapos kung apretada naman, minuto, Diyos ko, ang daming sangkap nun. Ganun ang instruction ko, di ba? Kayo na ang bahala mag-comment dyan. At ayun nga, afterwards, after ng mga pangyayari na yan, kinasuhan na nga. Ito si Kapitan Dado, kung di ako nagkakamali, ng PNP-CIDG. Ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law, si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Bunsod ito ng ilang social media content na naturang vlogger kung saan hinihikayat niya ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas na sa pamahalaan. Isa sa mga instances na sinabi niya, yung iabando namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the Armed Forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Ayon naman sa DOJ, hindi nila katanggap-tanggap ang naturang pagsasalta laban sa pamahalaan. Yung language that calls for hatred and calls for overthrow of government is not an acceptable language to us because we are under the rule of law. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not the right thing to do. Hindi tama yun eh. May pagkakalagyan ka, pag ang tingin mo, pwede mong hikayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. Pinag-aaralan naman ng CIDG kung idadawit din sa kaso ang mga nag-share ng video ni alias Captain Dado. Tinitingnan, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. Mayroon na ring lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din nila ito sa isinama ng CIDG sa isinampan nilang reklamo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Nasa Pilipinas pa naman to. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun na, kinasuhan na. Mahirap kasi yung ganun yung parang naghihikayat ka. Medyo talagang, may sabit talaga yun. Yung mga naghihikayat ka, lalo-lalo na ang hinihikayat mo, PNP pa. Diyos ko, nako. Hindi tayo, reaction lang yung ginagawa natin. Hindi naman tayo aabot sa ganun. Diba? Sa akin, more on reaction vlog na in a way na gusto ko kahit paano gumising yung bawat botante, yung bawat Pilipino na botante, rehistrado ka man o hindi. Gusto ko sana aware ka sa politics ng gobyerno natin. Kasi dati noon mga kayon, ginito ang rason ko Etong rason ko noon, ayokong bumoto kasi nga, baka nga maboto ko, corrupt, sisisiin ko pa yung sarili ko. Ayokong manood ng mga news, ayokong manood ng mga balita sa mga mainstream noon dahil nakaka-stress kasi wala namang ibang binalita kundi negative, patayan, corruption. So ayokong, kumbaga, gusto ko i-isolate yung sarili ko from them na sa ganun hindi ako ma-stress. So baka kayo, ganun din yung nararamdaman nyo, yung mga iba na hindi pa aware, hindi pa nanonood, na hindi pa involved sa politics. Pero in somehow, naisip ko, medyo medyo mali. Kasi parte tayo ng gobyerno, each one of us, parte ng gobyerno ng Pilipinas. Dapat meron tayong pake. Dapat bumoto tayo kasi karapatan natin yon. Karapatan natin bumoto, may karapatan tayong mangialam, may karapatan tayong bumoses kasi parte tayo. Naniniwala ako na each one of us malaking parte ng gobyerno kasi nasa Pilipinas ka di ba? Nasa Pilipinas ka. May gobyerno tayo. So bumoses tayo, di ba? Hindi na pwede yung humanap ka na lang ng dahilan, patatagin mo na lang yung kalooban mo, yung sarili mo na every time na manonood ka ng news, ng balita na negative na hindi ka maapektuhan. So pagtibayin mo na lang yung defense mechanism mo na hindi mo ma-absorb yung stress galing doon sa napanood mo. Yun na lang ang pagtibay mo. Yun na lang yung ginagawa ko. Kasi dati yun ang dahilan ko. Ayoko manood, ayoko bumoto, baka corrupt lang yung maboto ko. So pagdating naman sa ganon, responsibilidad mo na alamin kung sino yung iboboto mo. You can use Google, yung mga official na social media na itong mga politiko na to para makapag-investigate kung karapat-dapat mo nga pa itong iboto. Diba? Kasi ang tayo, boto lang without knowing kung ano yung kung sino yung boboto natin Diba? Dapat alamin mo din. Kasi ano mo na yun responsibilidad mo na yon, trabaho mo na yon, assignment mo na yon sa sarili mo na alamin kung sino yung mga napupusuan mong iboboto mo sa May 12. Nang sa ganon, mapahinto natin yung corruption. Di man natin mapahinto yung corruption, mapahinto natin o makuha natin yung malaking opportunity, malaking chance na hindi tayo makapagluklok ng isang politiko na tiwali, na corrupt. Diba? Kasi napag-aralan natin nagawa natin yung assignment natin, nagawa natin yung homework natin.
alam natin kung sino yung iboboto natin. Di ba nilatag ko naman sa inyo, hindi ko naman sinabing ito yung iboto nyo. Ang sinabi ko, number 1 to sa balota ko. Di ba? Nilalatag ko naman sa inyo yung mga senatorial aspirant, yung mga ilang kandidato sa lokal o sa senatorial, di ba? Nang sa ganun, kahit papaano, makita nyo rin. Sa part nyo naman, wag lang kayo hindi kayo sa akin manood. Siyempre, gawin nyo din yung assignment nyo, yung homework nyo, na mas alamin pa kung sino yung gusto nyong iboto, di ba? Kaya ako sa akin, more on awareness lang. Awareness, reaction vlog, na kung saan. Gusto ko lang kahit papaano, hindi lang gobyerno yung kinakalampag natin, kung hindi yung bawat isipan ng tao na, uy, gumising ka na. Di ba? Pag-aralan mo din, mag-effort ka din na pag-aralan yung bawat politiko. Hindi lang basta porkit namigay ng ayuda, okay ito Di ba? Kasi ginagamit nila yun eh. May mga ilang politiko na corrupt, na tiwali, nagagamitin yung current situation mo, lalo-lalo na yung nasa downside ka. Yan yung pinakamagandang atake ng may mga sariling personal na interest. Halimbawa, nasunugan ka o di pupunta si politiko, siyempre, nasa downside ka ng moment di ba? Nasa mainit kang sitwasyon, di ba? Nasunugan ka yun. Down na down ka nun, tapos may darating, bibigyan ka ng ayuda. So, akala mo, pera niya yon sa sariling pulso niya, hindi mo alam, pera pala ng bawat Pilipino yon through taxes, maaalala mo ngayon tuloy yung tao, di ba? Yung sa ayuda niya, nandoon pa yung mukha niya, di ba? Nandoon pa yung pangalan niya. O di matatandaan mo ngayon kasi nasa downside moment ka Pucha, ito pala. Sa darating na election, iboboto ko to. Di ba? Yun yung gusto ko. Okay, tanggapin mo, walang problema, binigay. Pera naman natin yan. Pera nyo yan, pera natin yan. Lahat na nagbabayad ng mga taxes, taxpayer, pera nyo yan, tanggapin nyo, tanggap ng tanggap. Pero pagdating ng May 12, dapat alam mo kung sino pa rin yung boboto mo. Hindi dahil sa tinulungan ka. Tinulungan ka, inabot lang yun. Diba? Inabot lang yun, pera pa rin natin lahat yun. Diba? Kaya ito yung power ng social media. At least we have the photo, we have our own gadget. Pwede tayong mag-photo, pwede tayong mag-video. Pwede natin bosesan. Basta wag mo lang kalimutan yung ilagay yung context. Diba? Kaya hindi pa pwede upload lang tapos bahala na yung tao, yung mga audience, yung mga viewers, yung mga komentary na magbigay ng istorya. Lagyan mo rin ng context lang sa ganon, mas maintindihan both ways, both side of coin. Diba? Wag lang yung upload mo, wala man lang context. Siyempre, ang gulo nun, no? Maraming interpretation yun na pwedeng isipin ng bawat makakakita nun. Tulad na lang netong susunod na papanoorin natin. Ito, nag-viral ito sa Facebook o sa YouTube siguro, pero mostly sa Facebook Ito yung bata na naka-uniform, na naka-school uniform, na nagtitinda ng sapagita kung saan pinaalis, tinagjakan pa siya ng security guard na nasabing mall. Panoorin natin. Tinanggal ko na yung sounds kasi baka makaka-copyright tayo So, ang sabi sa comment, SM Mega Mall daw sa labas ata. Ayan. So, pinapaalis yung nagtitinda ng sampagita, obviously, naka-school uniform. Pinapaalis ni Manong Guard. Kasi usually, sa mga mall, bawal yung mga ganyan kasi parang sakop pa rin nila yun Sakop pa rin nila. Parang hindi siguro magmukhang palengke ang datingan kasi nga, mall nga naman sila. So, ito pinapaalis. Ayan, sa umanto na sa ganyan. Yun, pinuha yung sampagita, sinira. So, gumanti naman yun, sinipa ng bahagya. Yan, so pinapaalis. So, siyempre, yung bata, gagante, dahil feeling niya, agrabyado naman talaga siya. Kasi nga, lalaki to. Yan. So, yan yung nangyari. Although, naglabas na ng statement yung SM Mega Mall doon, yun nga, nalulungkot sila sa ganitong klaseng pangyayari. Usually, mga agency naman to mga security guards Ito ang point dito. Ang point dito, mga kayon, Ang point dito, si guard, ginagawa niya yung trabaho niya. May tao pa doon, Ang problema, bawal kasi doon. O sabihin natin, kasama sa rules nila talaga yung bawal. Ang problema kasi, may body language pa sa na parang sinipa niya. Di ba? Hindi man totally sinipa, pero alam mong alam mong gante, di ba? Ay, alam mong siyempre, alam mo, yung simpleng sipa, alam niya na talagang delikado siya kasi pag pinatulan niya yung bata, alam niyo to pag pinatulan niya yung bata, talagang delikado siya. Kaya sumimple siya ng konting sipa. Sipa pa rin yun, di ba? Ito naman si babae,
bawal doon, siguro pinakikiusapan siya siguro na umalis, ayaw umalis siguro ng bata, kaya humantong sa ganunan. O, di ba? Ito yung sinasabi ko Ang nakaka-alarma doon, alam niyo mga kayon, ang nakaka-alarma doon, ang daming dumadaan. Ang daming dumadaan, wala man lang ni isa na umusyoso o umawat o kahit papano, teka lang, di ba? Wala man lang nag-stand up. Alam mo, sa psychology, ang tawag namin dito, ang inyong lingkod kasi graduate ng graduate po ako ng AB Psychology sa Arellano Legarda at nakapag-masteral po tayo sa De La Salle, Master of Industrial Organizational Psychology. So, bagamat pang industriya yon, pang industrial, pero meron yung generic na behavioral, natalakay naman natin at masasabi ko naman na forte ko yan. Ang tawag dyan, yung mga bystander o yung mga dumadaan na hindi na tumutulong, inaayaan na lang, na parang normal na lang, merong commotion doon, hayaan mo sila, ganun. Buti nila, may nag-video, may nag-photo, di ba? Ang tawag doon, sa psychology sa amin, bystander effect. Bystander effect meaning, I'm sure naramdaman nyo na to, kahit pa paano naramdaman. Ang bystander effect meaning, ang sinasabi lang dito, sa madaling salita, ang sinasabi lang dito, nagkakaroon si bystander ng effect na nahihiya siyang tumulong kasi mas iniisip niya yung magiging reaction ng iba towards doon sa tutulong. 'Di ba? Hindi siya nahihiya na tulungan ko nga to. Kasi ano yun likas na yun sa ugali ng mga Pilipino. 'Di ba? Likas na yun sa ugali ng Pilipino na matalungin. So nagkakaroon ng bystander effect kasi mas more on concern siya doon sa i-react ng iba pag tumulong siya dito. Baka sasabihin na ito siguro, nangingialam pa to. Hayaan mo sila, mga ganun-ganun. Di ba? I'm sure naramdaman nyo na yun yung nahihiya kang tumulong. Hindi dahil ayaw mong tumulong. Nahihiya ka kasi ang daming tao. Ang tawag doon sa psychology, bystander effect. Pinaliwanag ko lang. Mahaba pa yon pero pinaliwala ko lang sa mas madaling maintindihan ng mga non-psychological student o yung hindi masyadong familiar sa mga behavior na karamihan sa atin. For us, psych major, yun yung nakikita ko. Ang masamaan nakakalungkot pa doon, nagiging normal na siya. Every time na may ganon, iba, di ba, ayaw mga elam, di ba? Huwag mo na pakialaman yan, yaman mo sila dyan. Kahit na, hindi mo naman kailangan totally mga elam, di ba? Yung simpleng awat, yan, malaking bagay na yan, yung awat. Pero minsan sa mga, yung mga road rage, minsan nakakita pa naman din ako ng mga iilan na umaawat, di ba? Lalo na pagka nagkakapisikalan na. May nakikita pa naman tayo na umaawat, inaawat. So, kudos yun. No? So, at least wala sa kanila yung bystander effect. Di ba? Nakakalungkot lang kasi sa dami ng dumadaan doon, wala man lang isang Ewan ko lang kung may part 2 pa yung video na yun, baka meron pa, may part 3 pa. Kasi yun lang yung na-upload, yun lang tuloy yung nag-viral. And latest news doon, merong isang vlogger na babae, tinulungan niya yung batang si Sampaguita girl na nabigyan na nga ng code name, may Sampaguita girl. Tapos naglabas na ata na nagsasabi na natanggal na ata. O hindi nalipat lang yan malamang. Natanggal na ata yung security guard at merong posibilidad na ma-revoke yung license kasi may mga license din yan di ba? So yun kita mo kung gaano yung simpleng situation na lumala, di ba? Kasi parehas hindi nagkaintindihan. Definitely parehas may pagkukulang. Hindi nga lang pagkukulang kay Gert, may pagkukulang din sa bata, may pagkukulang din malaki ang pagkukulang ng gobyerno. Kasi yung bata na yun, malamang pasok yun sa 75% na nagsasabi na mahirap sila. Di ba? According doon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta na 75% ayon daw sa survey, nagsasabi na mahirap. Di ba? Yun, mga kayon, kayo, ano masasabi niyo dyan? Ako, reaction video lang ako. Kung ano lang yung alam ko, yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Kasi yun lang naman Yung mga hindi ko alam, hindi ko naman kayang ikwento sa inyo, hindi ko naman kayang ituro sa inyo. Diba? Kung ano yung alam ko, kumbaga parang I cannot teach you what I don't know. Siyempre, kung ano yung alam mo, yun ang kaya mong i-share. Yun ang kaya mong Hindi naman tayo nagpapakalat ng fake news, diba? Okay mga kayon, at maraming salamat. Yan muna ang ating talakayan, ang ating dapat pag-usapan regarding sa mga issue ng bayan, di ba? Ang dami yan. Actually, maraming issue. Hindi pa nga ako napupunta sa lokal Di ko pa nga
Kay Yorme Isko Moreno nga, ang daming issue na dapat pang erase para sa inyo. Kasi talagang ang tagal ng preparation ko. Matagal yung preparation ko kasi pinapanood ko. Kunyari, may 7 minutes kayong video na napanood dito sa atin. Eh, papanoorin ko muna yon kasi kailangan alam ko. Diba? Assignment ko yun, homework ko yun. Gusto ko, bago ako humarap sa inyo, equip ako ng knowledge na kaya kong ikwento, na kaya nating magbigay ng reaction. Hindi naman tayo yung panoorin niyo yan, tapos ganyan, di ba mga kayon? Maraming salamat at hanggang sa muli, issue ng bayan, ating pag-usapan. Ito po ang inyong lingkod, Joe Malone. Maraming salamat sa pagsuporta niyo. Kung naabot man kayo dito sa dulo ng video na to, paki-like and share na lang po yung video nang sa ganon, meron kayong pakitang support sa akin. Maraming salamat mga kayon.